So welcome back sa aking channel mga kasweet at magandang araw sa inyo. Ang ating pag-uusapan ay ang claim daw ng gobyernong ito na natulungan daw nila ang ating mga OFW na apektuhan ng gera sa Middle East. Ano nga ba ang katotohanan? Ang post kasi ng Presidential Communications Office, 299 affected Filipinos in the Middle East conflict return home safe. So parang natulungan naman daw ng gobyernong ito ang ating mga OFW at nakauwi daw ng safe. Pero sa post nga ni Direk Daryl Yap ay heto, isang OFW na nagkomento. Ang sabi niya, anong pinagsasabi ng mga yan? Isa ako sa passenger ng flight EK336 at wala kaming nakuha ni piso sa mga yan. For info nyo lang ha, ang booking namin na yan is noong January 31 pa at wala pang gera. Huwag kayong magbigay ng false info sa mga tao. Mga sariling sikap ng mga Pinoy sa UAE ang gumawa ng paraan para sa pag-uwi ng bawat isa sa amin dyan. Kakatawa lang. Ito pa ang sabi ng isa. For your information, yan po ang special flight funded by UAE government. Mga tourist, stranded passengers at may mga connecting flights to Pinas na inabutan ng gera. Yan ang mga hinatid ng Emirates Airlines. Hindi po yan repatriation ng Philippine government. Oh, ay wala tayong magagawa ha. May mga testigo na. May mga nagkokomento na. May mga nagpoprotesta na. Yung mga nasa airport na nasa Dubai at ang flight ay February 28, 2026. Stranded po sila. Heto nga kasi mga kasweet, may lumabas din na balita mula sa College Times. Parang under UAE government ito, ang sabi, a total of 299 Filipino passengers who are mostly women, plus infants and children, are expected to land in Manila at around 2 a.m. United Arab Emirates time. Na may headline pa nga, na first batch of stranded Filipinos in UAE returns home amid regional crisis. So ayun na nga ang katotohanan. Ay hindi natin alam kung natulungan ba ng ating gobyerno ang ating mga OFW sa Middle East o ang tulong ba ay mula sa United Arab Emirates. Ay kayo na ang umusga sa mga komento ng mga netizens na ito. Heto pa't may nagkomento ang sabi niya, hello Direk, ako po ay isang OFW dito sa bansang Kuwait. Gusto ko sanang umuwi tapos tinawagan ko ang agency ko dito sa abroad at tinanong ko tungkol sa repatriation ng gobyerno. Wala pong pera ang Pinas pang ticket ng mga OFW. Instead ang agency pa ang mag-obliga sa mga OFW pang pamasahe pa uwi. Grabe sa fake news ng administrasyong to. Nakakagalit. Ito pa ang sabi ng isa, hindi na nila ma-differentiate ang stranded sa repatriated. Yung bakasyonista ka, pagbalik mo OFW ka na? Oo nga naman ano. Ito pa ang sabi, for the record po, wala pong tulong dito sa Middle East para mapauwi ang gustong umuwi. Dito sa Bahrain, may pag-grocery at ayudang binigay pero pinili lang nilang bigyan. Fake news talaga itong government ni BBM. Mema lang eh. So kayo na mga kaswit ang humusga kung talagang may tulong ba ang Marcos administration sa ating mga kababayang OFW sa Middle East. Pero ito ang totoo. Sa fact lang tayo. Etong si Attorney Rowena Guanzon ay minsan nang naging anti-Duterte. Hate niya ang mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara noon. Eto nga't pinakita sa kanyang post noon kung paano niya tawaging Fiona itong si Vice President Sara. Nakalaunan ay parang na-realize niya at nagising sa katotohanan na kahit isa siyang dilawan o pink ay para siya sa katotohanan. Ito ang kanyang kwento. Hayaan ninyo sa akin na manggaling. Once upon a time, naging anti-Sara din ako no? Di yan instant na supportive ako sa kanya ngayon. Pero sa katagalan ng panahon, nakita ko yung tunay na Sara Duterte. Mula sa maliit na tao, nakilala ko sa daan, yung mga friends ko sa Davao, yung mga Bisaya at Muslim na nakakasama ko sa mga event. Sa katunayan, hindi ko maintindihan noon ang issue ng confidential funds hanggang sa tutukan ko mismo ang findings.
Isa din ako sa pinakamaingay sa confidential funds na yan. Pero nakita ko na di patas ang ginagawa kay Inday. Sa mas mataas naman na halaga na mayroon ang Office of the President ni BBM at iba pang ahensya ay hindi naman kailangan nito. Hindi pa kami nagkikita at usap talaga. Honest ako sa inyo mula noon at hanggang ngayon. Kaya tatapatin ko kayo. Alam ninyo sino ang nakapagpabago sa isip ko? Hindi si Inday. Hindi si Digong o Baste. Si Ma'am Elizabeth Zimmerman. Very down to earth. Tulad ng lagi kong sinasabi, nakarating na sa mataas na posisyon ng asawa at mga anak pero never mong narinig, laging nasa shadow lang. Siya talaga ang idol ko. So yun mga kasweet, isang certified dilawan, certified kakamping, turned into a DDS na at sinusuporta na si Vice President Sara. Siguro na-realize niya at napagtanto niya na yung confidential funds na ibinabato kay Vice President Sara ay paninira lamang. Oo, dahil malapit na nga ang eleksyon So mga kasweet, isangat lang natin to. Itong picture ni Vice President Sara na napakaraming hawak na mga mamahalin na mga branded. Merong Chanel, merong Burberry, Gucci, Prada, Louis Vuitton. Pero isa lang pala itong peke or edited picture. Kita nyo naman yung Prada. Kitang-kita nyo yung Prada, di ba? Halos nakalutang na lamang sa ibabang bahagi niya. Saan niya nakakapit? May nagkomento kasi ang sabi niya, sa nag-edit nitong picture ni VP, sana man lang daw ikinabit nyo na lamang sa leeg niya yung Prada na shopping bag. Di sana kabilib-bilib. Tsaka paki-re-edit yung background. Kasi yung background niyang Platinum Mall sa bandang Eratum. Nasa labas ito ng Central World. Tiga 150 baht lang po ang andyan. Walang luxury items. May gulay. So dito pa lamang no mga kasweet, talagang grabe. Grabe yung kanilang pagpupursige na masiraan ng imahe ni Vice President Sara. Kahit nga magmukha na silang engot. At ito pa mga kasweet, ang sabi dito, Representative Jervil Luistro ay parang nahalin tulad daw o natutulad kay dating Senator Miriam Defensor. Talaga ba? Parang hindi. Kita mong si dating Senator Miriam Defensor napakatapang yan. Talagang matatakot ka na lamang tumingin sa kanya kapag may hearing. Etong si Jervil Luistro, Diyos ko, parang engot sa kamera. Yung parang nagpupumilit kang maging magaling, wala ka namang ibubuga. May kontrobersiya yan sa kanyang asawa na di umano daw nanghaling ng isang bata. Tapos pinasasagot ng korte, itinago daw nito ni Jervil Luistro. May video nga siya noon ng kanyang pag-amin na itinago daw niya ang kanyang asawa sa batas. Diba? What kind of lawyer? Anong klaseng abogada ka na mismong yung batas ay babalagtutin mo para lang makapagtago ka? Hindi ka makasagot sa batas. Tapos sabihin mo kay Vice President Sara sumagot sa mga katanungan. Ikaw nga mismo, itinago mo yung asawa mo. May video ka ng pag-amin mo niyan. Kayo ba mga kasweet, naniniwala ba kayo na itong si Jervil Luistro o si Congressman Jinky Luistro ay siya daw ang magiging susunod na Senator Miriam Defensor? Kapal. Ang kapal naman na ikumpara ninyo si Jervil Luistro kay dating Senator Miriam Defensor na napakataas. Taas ang tingin ng taong bayan sa kanya kay Defensor. Pero kay Luistro, no. Para ka lamang nagkumpara ng isang CEO at isang empleyado. Ganun si Luistro. So yun mga kasweet, yan ang ating naging topic. At ano bang inyong masasabi sa tulong daw na ibinigay ng gobyernong ito sa ating mga kababayang OFW sa Middle East? May katotohanan ba ito? At base sa mga komento ng mga netizens na mga OFW din daw, kayo na humusga kung may tulong bang naibibigay ang gobyernong ito sa ating mga kababayang OFW. Ano ang inyong opinion? I-comment mo na yan sa comment section at magkita-kita ulit tayo